Hello guys, magandang umaga. Ako si Robic Ramirez, ang gumanap bilang Julius at Mang Nicanor sa Sigang Tricycle Driver, pinagtanggol ang magandang aswang sa Manunugis. Sana guys ay panoorin niyo ito hanggang sa dulo. Dahil for sure, matitense kayo sa mga eksena dito. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Mang Nicanor, anong problema? Bakit ang dami mong dugo? May aswang! Hinarangan niya kami sa kakawian at sinalakay kami! Tulungan natin ang mga pasahero ko. Baka buhay pa siya! Tayo na mga kasama. Tulungan natin si Mang Nicanor. Sige! Oh, wala na. Wala na ang pasahero ko dito. Pero nagkalat ang mga dugo niya. Saka tingnan niyo. Mga laman ito ng tao, hindi ba? Oo nga. Mukhang nilapas siya ng aswang pero nasaan na kaya siya? Minsan, mayroong mga pagkakataon na ang sumisira sa pagkakaibigan ay tiwala sa isa't isa. At madalas ang pagkasira ng pagtitiwala ay dahil sa pag-ibig sa isang babae. At minsan din, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay yun na. Kailangan pa ring alamin ang katotohanan bago mo husgahan. Ganyan po ang naging karanasan ko at ng aking maktalik na kaibigan Sir Jupiter noong kabataan namin. Ako po si Mar at ng mga panahong yun, 25 anyos pa lamang ako. Nangyari po ito sa isang liblib na baryo na nasasakop ng Llanera, Nueva Ecija. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo na pinangyarihan dahil kahit matagal na po ito, tiyak na mayroon pang nakakaalala. Para na rin po sa kapakanan ng mga taong sangkot sa karanasan ko. Mga giliw na tagapakinig, samahan niyo po ako sa pagbabalik tanaw sa aking karanasan. Hindi naman sa pagyayabang, dumaan ako sa panahong masyado akong naging mapusok. Sa aming lugar, may panahong ako ang naging sigang tricycle driver. Sa banda ron, doon galing ang malakas na sigaw ng lalaki. Tayo na! Teka, kung makikita natin ang aswang, paano naman natin siya lalabanan? Sus, anong ginagawa ng mga screwdriver natin? At mga tubo na dala natin? Magagamit natin itong panlaban sa aswang. Tayo na! Kung natatakot kayo, maiwan na kayo dito. Ano pang ginagawa niyo dito? Bakit hindi niyo sundan si Matt? Natatakot ba kayo? Kayo na lang. Sobrang sakit na nitong mga sugat ko. Maraming dugo na ang nawala sa akin. Ipapagumot ko muna ito. Nang lumingon ako, hindi ko na nakita si Mang Nicanor. Ang matalik kong kaibigan na si Julius at ang iba pang mga tricycle driver na kasama ko ang tumatakbo na kasunod ko. Napangiti ako dahil heto naman ang aking kaibigan na mahilig makipagpaligsahan sa akin. Kaya nang makita namin ang aswang, kaagad akong lumapit. Nakita ko na pilit niyang kinakagat ang kanyang biktima na patuloy na lumalaban sa kanya. Kahit maraming sugat ang lalaki, hindi pa rin siya makagat ng aswang kaya't nang makalapit na ako, kinuha ko ang atensyon ng aswang. Hoy! Pangit na aswang! Ang lakas ng loob mo naman biktima sa lugar na to, ha? Para mo na rin sinabi na teritoryo mga lugar na to. Hindi pwede yan. Dahil sa lugar na to, kami lang ang siga dito, hangal! Dalawa pala silang narito, pare. Ayun yung isa. Lookout lang pala kung mayroong darating para tulungan ng mga lalaking ito. Matayas din pala mga mata't pakiramdam mo, binata. Nakita mo agad ako. Kaya walang dapat makaalis sa inyo ng buhay sa lugar na to. Berto, patayin natin silang lahat. Aba, magandang laban to, ha? Tingnan natin kung tatalab sa'yo ang screwdriver ko na pinatulis ang dulo. Para na rin tong ice pick! Ha! Sige, oras na para sa ating dalawa, Matt. Gaya ng dati. Unahan tayo kung sino unang makakapatay sa mga aswang. Mananalo ng 200 piso. Sige, ayos yan. Dagdag din yan sa kita natin. Akin na ang mga aswang na to para iligtas ko na rin ang lalaking to. Kayo dyan, bahala na kayo kung kanino kayo sasama, ha? Yung dalawa kay Julius at yung dalawa sa akin.
Sumang-ayon naman sa akin si Julius kaya kaagad kong nilapitan ang aswang na sumasalakay sa lalaki. Si Julius naman ay sinugod ang aswang na nasa di kalayuan. Sumama sa kanyang dalawang tricycle driver at ang dalawa ay tumulong naman sa akin. Hinarap naman kami ng aswang. Binitiwan niya ang kanyang biktima. Kaagad siyang tumalon ng mataas at nang bumagsak siya sa lupa, mabilis siyang sumugod sa amin. Mabilis ang naging pag-atake niya pero nakailag ako sa lahat ng yun kaya naman inis na inis ang aswang. Uy, kakaiba ka sa lahat ng mga nakalaban ko ha. May ibubuga ka rin pala. Sige, ngayong nakita ko na ang kaya mong gawin, ako naman ang sasalakay. Ibang klase ang mga aswang na to, tol. Ang bibilis nila. At sa palagay ko malalakas din. Dahil lagi niya lahat ng mga tirada ko. Tama ka nga tol, kakaibang lahi ang mga to. Pero ako pa rin naman nanalo dito. Tatapusin ko ang mga aswang na to. Huwag kang mayabang, tol. Kami ang mauuna. Humanda ka ngayong aswang ka. Nang muli akong sugurin ng aswang, alam ko na ang bawat kilos niya kaya kaagad akong umiwas nang dambahin niya ako. Nang makalampas siya sa akin, isinaksak ko sa tagiliran niya ang hawak kong screwdriver. Nang maramdaman ko na bumaon yun, lalo ko pa yung idiniin kaya napaigtad ang aswang. Sa galit niya, muli niya akong dinamba. Nang mahawakan niya ako, ayakman niya akong kakagatin sa leeg pero sinaksak ko siya sa mata. Kaya binitiwan niya ako at umatras siya habang tutup ang nagdurugong mata. Yun ang sinabantala ko. Sinaksak ko siya sa dibdib. Ang mga kasama ko naman ay pinalo siya ng tubo hanggang sa mamatay siya. Hoy, Julius! Tapos na kami! Patayin na ang kalaban naming aswang! Ano nang nangyari sa inyo dyan? Buhisit ang aswang na to. Ang lakas niya, tol. Hindi namin matalo-talo. Ayos! Natalo na naman ako sa pustahan. Kaya tatadta rin ko ng butas ang katawan mo. Mga busi talaga kayong dalawa. Ginagawa nilang laro ang pagpatay sa mga kagaya namin. Mga hangal talaga kayo. Manang-mana kayo sa Lola Flora niyo. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Hoy! Bumalik ka dito! Duwag ka! Halika dito! Bakit ka tumakbo? Ha? Papatayin pa kitang buwisit ka! Ay! Talo tuloy ako! Paano ba yan, tol? Talo ka na naman sa akin ng 200. May pandagdag na naman ako sa kita ko. Pambihira naman ang aswang na yun. Tinakasan kami. Natalo tuloy ako. O eto. Sa'yo na yung pusta ko. Salamat, tol ha. Ayos to. Bawi ka na ng next time. At siya nga pala, huwag mo sasabihin to kay Lolo Filemon ha. Kung hindi, yari na naman tayo doon. Oo, tol. Sarado ang bibig ko sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Tayo na. Umuwi na tayo. Nang sumunod na araw, hindi kami bumiyahe ng tricycle. Pareho kaming pumunta sa bahay ni Lolo Filemon. Nang dumating kami roon, nagkakape si Lolo Filemon. Seryoso siyang tumingin sa amin. Kinabahan ako nang makita ko na nasa ibabaw ng lamiseta katabi ng tasa ng kanyang kape. Ang manipis na kawayan na malas niyang ginagamit noong tinuturuan niya kami kung paano humawak ng kahit na anong sandata para ipagtanggol ang aming sarili. Nagkatinginan kami ni Julius. Nanatili kaming nakatayo sa harapan ni Lolo Filemon hanggang sa matapos iyong magkape. Pinaluhod kaming dalawa ni Julius at pinadipa ang mga kamay. Ipinatong niya sa ulo namin ang 10 kilong bigas na nakalagay sa sako. Lolo Filemon, ano ba? Ano ba kasalanan namin ni Julius at pinaparusahan mo na naman kami ng ganito? Diba tapos na pagsasanay natin? Oo nga naman, Lolo Filemon. Ikaw pa nga nagsabi na mahusay na manunugis na kaming dalawa eh. At kahit sinong aswang ang aming makalaban ay hindi uobra sa amin. Ay, tama kayo. At yun nga mismo ang dahilan kaya pinaparusahan ko kayong dalawa ngayon. Masyado kayong naging kampante at mayabang. Kahit karap nyo na ang kalaban pero naglalaro pa rin kayo. Ginagawa nyo pang pustahan ang lahat. Lolo Filemon, kasi po... Mga ngatwiran ka pa. Ikaw pa si Mono ng lahat. Ikaw ang dapat kong pinipitik nitong hawak kong kawayan. Aray, Lo.
Ang sakit naman po ng palo niyo sa likuran ko. Huwag ka gagalaw. Kapag nahulog ang sako ng bigas sa ulo mo, dadagdagan ko pang palo sa likuran mo. Pasensya na po, Lolo Filemon. Hindi na ako makangatwiran. Patawarin mo na po kami sa kayabangan na pinakita namin. Oo nga po, Lolo Filemon. Hindi na po kami maglalaro sa susunod. Magiging seryoso na po kami sa susunod. Nangako na ang dalawang bata na hindi na sila magiging pabaya sa mga susunod na pagkakataon. Patawarin mo na sila. Oo nga po, Lolo Filemon. Ako po kasi ang palaging nakikipagpustahan kay Julius. Patawarin niyo na po kami. Palagi niyong tatandaan na hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May mga aswang na tuso at malalakas. Yun ang dapat niyong ingatan. Iwasan niyo ang kayabangan at pustahan na yan kapag mayroon kayong kalaban. Dahil sa kagustuhan niyong manalo sa pustahan, nagiging pabaya kayo na pwedeng magdala sa inyo sa kapahamakan. Opo, Lolo Filemon. Tatandaan po namin yan. Ngawit na po ang leg namin sa bigat ng bigas. Sige. Tumayo na kayo dyan. Nakaluto na ng tanghalian ang Lola Flora nyo. Sabay-sabay na tayong kumain bago kayo bumiyay ng tricycle. Kaagad ko ngang inalis ang sako ng bigas sa aking ulo matapos ay tumayo na ako. Iginalaw-galaw ko ang aking braso dahil sobra na ring nangawit. May 1 oras kasi kaming nakaluhod at nakadipa. Mabuti nga't lumabas na ng bahay si Lola Flora, kung hindi baka mas matagalan pa ang parusa sa amin ni Lolo Filemon. Matapos kaming kumain, umalis na kami ni Julius. Dala ang aming mga tricycle nang bumalik kami sa terminal. Nang pagkakataon na yon, may mga lasing na pasaherong nakikipagtalo kay Mang Nicanor, kaya nang maipila ko na ang tricycle ko, naglakad ako papunta sa unahan kung saan naroon si Mang Nicanor. Pero bigla akong hinawakan sa braso ni Julius para pigilan. Oh, Tol. Saan ka na naman pupunta? Kaya Mang Nicanor, hindi mo ba nakita? May 4 na lasing na pasahero. Ayun, nakikipagtalo sa kanya. Kawawa naman yung matanda. Yun namang ibang mga kasama natin parang natatakot din sa mga lasing na yun. Pabayaan mo na sila. Hayaan mo na. Ayun naman ang mga kasama natin eh. Huwag ka nang pumasok sa gulo. Kakatapos pa lang nating maparusahan ni Lolo Filemon. Dito ka na lang, Tol. Huwag ka nang sumali. Tsaka wala naman tong pustahan eh. Titingnan ko lang naman kung bakit nakikipagtalo si Mang Kanor sa mga lasing na yun. Oh, sige. Pero huwag kang makipag-away ha. Oo naman. Basta makikipag-usap lang sila ng maayos. Sige na, diyan ka na. Aregluhan ko lang ang mga loko na to. Nang lumapit nga ako kay Mang Nicanor, nakita kong paalis na ang 4 na lalaki. Tumawid na iyon sa kalsada para mag-abang ng masasakyan na jeep. Nakita ko na 10 piso lang ang hawak na pera ni Mang Nicanor, kaya niyaya ko siya na sundan ang 3 lalaki sa kabilang kalsada. Sumang-ayon naman si Mang Nicanor at ang iba pang matandang tricycle driver. Kaagad kong nilapitan ang mga lasing. Mga pare, mali naman yata yung aalis kayo nang hindi kayo nagbabayad. Anong hindi nagbayad? Nagbayad na kami ng 10 piso dyan sa matandang kasama mo. Bakit nagreklamo pa rin ba? Ang ibinayad nyo para lang sa isang pasahero. 8 ang pamasahe sa bawat isa. 4 kayo kaya kulang pa kayo ng 22. Sa pagbalik na lang namin, ibibigay namin ng kulang. Lumayas ka na sa harapan ko. Baka sipain ko yung pagbumukha mo eh. Pare, kung siga ka sa lugar mo, huwag mong dadalhin yan dito sa lugar ko. Dahil hindi ko papayagan ang katarantaduhan nyo dito. Magbayad kayo. Dahil kung hindi kayo makakalis dito. Sigang tricycle driver ha? Humanda ka sa akin ngayon. Bigla akong sinuntok ng lalaki. Tinamaan ako sa muka pero hindi ako masyadong nasaktan. Nang muli niya akong suntukin, kaagad kong sinalag. Sinuntok ko naman siya sa sikmura 2 beses, kaya halos masuka siya nang maramdaman ang sakit ng sikmura niya. Napaluhod siya, kaya nang muli ko siyang suntukin, tumama naman sa kanyang muka. Hilong-hilo siya nang bumagsak. Tumulong sa akin si Mang Nicanor. Nakita ko na hindi rin ako natiis ng kaibigan kong si Julius, kaya lumapit na rin siya at ginulpi ang isa pang lasing. Kaya nang hindi na makalaban ang mga yun, binalikan ko ang unang lalaking nakalaban ko. Sinuntok ko pa ng ilang ulit.
Tama na. Hindi na ako lalaban. Ano? Magbayad na kayo ng pamasahe nyo. Oo, magbabayad na ako. Ito na pare. Mang Nicanor, kunin nyo na po tong 50 pesos. Suklian nyo na siya. Huwag mo na akong suklian, tanda. Sa'yo na ang lahat ng yan. Alis na kami. Salamat. Sige, makakaalis na kayo. Mga lokong yon. Akala ko mga tigasin. Takbuhin din pala eh. Akala ko ba hindi ka tutulong kasi ayaw mong mapagalitan ni Lolo Filemon. Hindi naman kita pwedeng pabayaan ano. Kaya kung malawan man ito ni Lolo Filemon at mapagalitan ulit tayo, ayos lang. Sasamahan kita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pagagalitan o parurusahan. Dahil tama lang ginawa nyo sa mga loko na yon. Lolo, Mapagsamantala sa mga matatanda ang mga yon, kaya dapat lang silang magulpe. Lo, bakit po kayo nandito sa terminal? Kasi, naalala ko yung mga aswang na nakalaban nyo kagabi. Hindi ba ang sinabi nyo ay nakatakas yung isa? Huwag kayong maging kampante. Baka gumante ang mga yon. Kailangan ay handa kayo sa lahat ng pagkakataon. Lolo Filemon, trick pa naman ang sigat ng araw. Kaya tiyak akong hindi naman magpapakita ang mga yon. Diyan kayo nagkakamali dahil mayroong mga aswang na nakakagala kahit araw. Hindi man sila makapagpalit ng anyo bilang halimaw. Magagamit pa rin nila ang kanilang mga pangil at mahabang kuko na kayang pumatay ng tao. Nakahanda naman po kami palagi, Lolo Filemon. Kahit anong oras sila magpakita, makakaya namin silang harapin. May mga matutulis naman kaming screwdriver na may lason, hindi ba? Hindi sapat yan. Kagaya ng sinabi ko, mayroong malalakas na aswang. Kagaya mo, Mar. Iniwanan mo lang sa ating bahay ang binditadong itak. Yung sa akin po, palagi ko namang dinadala. Nandun sa aking tricycle. May taga-kabilang baryo na dinala sa akin kanina pagkaalis nyo. Ginamot ko. Nakagat din siya ng aswang. Noon ko nakita na naroon ang itak mo, Mar. Nakalimutan ko nga, Lolo Filemon. Mabuti po't dinala nyo. Ay, sinabi ko na sa inyong dalawa. Sa mga ganitong panahon, nagiging aktibo ang mga aswang. Kaya palagi kayo mag-iingat. Darating na naman kasi ang ilang sunod-sunod na pagsalakay. Nagsimula na kagabi ang quarter moon. Hanggang sa ganap na pagbibilog ng buwan, ay tiyak nagagala at maghahasik ng lagim ang mga yan. Dapat pala kapag sumapit ng dilim, wala nang pipila dito para makapag-ingat ang lahat. Kaya nga lang, ito lang naman pinagkakakitaan ng mga tricycle driver na kagaya natin. Sa gabi maraming pasahero kasi yung mga galing sa bayan, ginagabi na sa pag-uwi. Oo nga naman, Lolo Filemon. Hindi natin pwedeng pagbawalan ng mga to. Nasa kanila na lang yun kung babiyahe sila o hindi. Basta, ako pagdating ng alas 7 ng gabi, uuwi na ako. Hindi na ako babiyahe. Ayaw ko nang maulit ang nangyari kagabi. Ay siya nga pala. Nasaan yung lalaking nakagat ng aswang kagabi? Bakit hindi nagpagamot sa akin? Baka nagpunta na sa ospital sa bayan, Lolo Filemon. Ay, baka takot na yun nang iligtas ko kagabi sa aswang. Tumakbo palayo eh. Ay, sana ga'y ganun ang ginawa niya. O siya, sige, aalis na ako. Kung maaari pagdating ng dilim ay tumigil na kayo sa biyahe. Delikado na ang panahon ngayon. Nang makaalis na si Lolo Filemon, nag-usap-usap kami ni Mang Nicanor. Mayroong sumang-ayon na tumigil na sa biyahe at ang iba naman ay nagsabi na patuloy pa rin bibiyahe. Magdadala na lang ng armas para magamit sakaling may magpakita na aswang. Kaya naman nang sumapit ang dapit hapon at pumarada ang bus, bumaba na ang ilang mga kababaryo namin na galing sa pamimili sa bayan. Maaga na ring umuwi ang mga yon kasi nga nalaman na rin nila ang nangyari noong nakaraang gabi. Sumakay sa mga naunang tricycle na nakapila sa amin ang mga pasahero. Magkasunod kami ni Julius na nakapila doon. Nang may isa pang pasahero na bumaba sa jeep ay sumakay naman kay Julius hanggang sa ako na lang ang matira sa terminal. Walang huminto na pampasaherong bus pero di nagdagal, may lumapit sa akin na magandang babae. Pawis na pawis siya na parang may humahabol. Ihatid mo ako sa kabilang baryo. Magkano bang arkila hanggang doon? Dalian mo. Ano nangyari sa'yo, miss? Sinong humabol sa'yo? Wala na akong panahon para magpaliwanag pa. Umalis na tayo rito.
Paparating namang humahabol sa akin. Tayo na, bilis! Sige, sumakay ka na at aalis na tayo dito. Pinatakbo ko ng mabilis ang tricycle para makaalis kami sa terminal. Nakita ko kasi na mayroon ngang mga lalaki na humahabol sa sakay kong babae. Mabilis silang tumakbo kaya naman kahit bako-bako ang kalsada papasok sa aming baryo, pinabilis ko pa ang takbo ng tricycle. Hanggang sa makalampas kami ng aming baryo, tuloy-tuloy kong pinatakbo ang tricycle dahil ang pasahero ko ay sa kabilang baryo pa. Nang makita ko si Julius ay sinanyasan ko siya na sumunod na sa akin dahil wala na siyang pasahero. Pero sa tingin ko ay hindi niya naintindihan ang senyas ko kaya patuloy na lang akong nagmaneho. Nang makarating kami sa kalsadang matalahib at puro malalaking kahoy ang paligid, hininto ko ang tricycle. Paano ay may nakita akong mga nakaabang na lalaki sa gitna ng kalsada. Kinuha ko ang itak. Tayo na. Umalis na tayo rito. Delikado mga taong yan. Hindi na rin tayo makakabalik dahil paparating na mga kasama nila na humahabol sa atin. Sa kakao yan, pwede tayo magtago sa mga puno para matakasan natin ang humahabol sa iyo. Halika na, dalian mo. Hindi nila ako titigilan. Kailangan nating humanap ng lugar na mapagtataguan para mailigaw sila. Hayun sa malaking puno sa balete. Doon ka magtago. Magsiksik ka sa mga ugat na yon para hindi ka nila makita. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Anong gagawin mo? Pipigilan ko sila. Hindi ako pumapayag na mayroong mga lalaking mananakit sa mga babae. Ako ang bahala sa kanila. Sige, mag-iingat ka. Mukhang mababagsik ang mga taong yan. Yari ka na ngayon, hangal ka. Kumagat ka sa pain ko. Oh, may sinasabi ka ba, miss? Ha? Wala. Ang sabi ko, mag-iingat ka. Sige, hihintayin kong pagbabalik mo. Hindi ako aalis dito. Bumalik ka kaagad ah. Nakakatakot ang puno ng balete na ito. Huwag kang mag-alala, Miss Ganda. Babalik ka agad ako. Nang makapagtago na ang babae sa mga malalaking ugat ng balete ay tumakbo ako papalayo roon para iligaw ang mga lalaking humahabol sa amin. Sinadya kong magpakita sa kanila para mailayo sa lugar na yon. Hinabol naman ako ng mga lalaki. Nang makarating ako sa talahiban, nagulat ako nang makita kong hindi na mga tao ang humahabol sa akin kundi mga aswang. Mabuti na lang at hindi ko binitawan ang hawak kong itak. Naisip ko na kaya pala takot na takot ang babaeng sakay ko ay alam niyang mga aswang ang lalaking ito. Nang mapaligiran na ako ng mga aswang, mayroon pang isang aswang na dumating. Kaya naman pala takot na takot sa inyong babaeng sakay ko eh. At kaya ganun kayo kabilis tumakbo. Ay mga aswang pala kayo. Ngayon, humanda kayo sa akin. Pinatay mo ang isa sa kapamilya namin. Kaya dapat ka lang mamatay. Tapusin niyo na ang hangal na yan! Ako pala talaga ang target nyo, ano? At hindi ang babaeng sakay ko. Pwes, isusunod ko kayo sa aswang na pinatay ko kagabi. Yeah! Ikaw ang mamamatay ngayong gabi. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaibangan mo. Walang kwenta sa amin ang hawak mong itak! Ganun ba? Sa palagay ko, wala kayong alam tungkol sa hawak kong itak. Sige, ipapakita ko sa inyo ang kakayahan nito. Nang sumugod nga ang mga aswang, sinalubong ko sila. Tinaga ko ng malakas ang unang nakalapit sa akin. Tinamaan ko yun sa kamay. Nagulat siya nang maputol ang kanyang kamay. Bago pa siya makabawi, tinaga ko na siya sa leeg. Halos maputol ang kanyang leeg nang bumagsak at mamatay. Lalo namang nagalit ang kanyang mga kasama kaya dalawa pa ang sumugod. Dinamba ako kasabay ang pagkalmot sa akin. Sinalag ko yun gamit ang talim ng itak. Tumama ang kanyang palad sa talim ng itak. Naputol ang kanyang mga daliri kaya napasigaw siya sa sobrang sakit. Nang makalapit naman ang isa sa gawing likuran ko, kinalmot niya ako. Tumagos sa suot kong damit ang matatalim niyang kuko. Ramdam ko ang hapdi niyon kaya napaliyad ako. Ganyan nga. Ipadama niyo sa kanyang malupit na kamatayan. Sugod! Magpakabusog kayo ngayong gabi! Mamamatay, pero tiyak na hindi ako mag-iisa. Isasama ko ang iba sa inyo. Ano bang klaseng itak yan? Bakit napakatalim yan? Hindi naman ba sa tinatabi ng itak ang aming mga katawan? Pero bakit sa itak na yan ay nasusugatan kami? Ang mga itak lang naman na ganito ang kayang pumatay sa aswang na kagaya nyo. Kaya huwag mo kong tatakutin. Hindi ako sinanay ng Lolo Filemon ko para lamang sumuko sa mga aswang na kagaya nyo. Filemon, ang bantog na albularyo sa kabilang baryo. Ikaw ba ang apo niya?
Tama ang narinig mo. Kaya kayong dapat na matakot sa aking armas. Mayabang na lalaki. Wala ka namang silbi kung mawawala sa iyong mga kamay ang itak na yan. Sabay-sabay kayong sumugod! Kunin niyo ang kanyang itak! Sabay-sabay nga na sumugod ng mga aswang. Ginamit nila ang matatalim na kuko para sa lakayin ako. Kaya naman habang lumalaban ako sa kanila, nasusugatan din ang aking mga braso sa matatalim nilang mga kuko. Pero bawat aswang naman na matamaan ng aking itak ay nasusugatan ng malubha. Hanggang isa sa kanila ang kumagat sa aking balikat. Nabitiwan ko ang itak pero nakuha ko naman ang matulis na screwdriver sa likurang bulsa ng aking pantalon. Sinaksak ko sa mata ang aswang na nakakagat sa aking balikat. Dahil doon binitiwan niya ako. Bumagsak siyang kumikisay. Nadampot ko ulit ang itak pero wala nang lakas ang kanang kamay ko dahil sa malaking sugat ko sa balikat. Tama ako, hindi ba? Mawawalan ka ng silbi kung hindi mo na magagamit ang itak. Hindi na rin makagalaw yung kanang kamay. Oras na ng kamatayan mo! Meron pa naman akong kaliwang kamay. Meron pa rin akong paraan para labanan kayo. Hindi maganda kung 4 laban sa isa. Pandaraya yan! Dapat kasali kami dyan eh! Buisit! Maswerte ka pa rin lalaki. May mga asungot na dumating. Ligtas ka na sa ngayon. Pero babalikin kita. Hindi kayo makakatakas! Tol! Tumatakas sila! Huwag ka mag-alala! Kami na ang bahala sa kanila! Magpahinga ka na lang dyan! Hinabol nga ni na Julius ang mga aswang. 2 pa doon ang napatay nila pero nakatakas ang isa at ang pinuno nila. Kaya nang balikan ako ni Julius, nang hihina na ako dahil sa mga dugong tumagas sa aking mga sugat. Nakaramdam na ako ng pagkahilo. Kaya nang itayo ako ni Julius, saka ko lang naalala ang babaeng sakay ko na iniwanan sa likuran ng puno ng balete. Kaya binalikan namin yun. Kaya nga lang ay hindi na namin siya nakita. Nang pabalik na kami sa aming mga tricycle ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising ako, umaga na. Nakahiga na ako sa aking papag at patuloy akong ginagamot ni Lolo Filimon. Naroon din sina Julius at Mang Nicanor. Marahan akong kumilos para sana bumangon pero hindi ko nagawa dahil nang hihina pa ako at ang sugat ko sa likuran muling dumugo. Huwag ka munang kumilos. Sariwa pa ang mga sugat mo. Magpahinga ka na lang muna para makabawi ka ng lakas. Lola Filemon, malaking lahi ng aswang nakabangga ko. Nalaman ko yung kagabi nang makaharap ko sila. Mabuti na lang at dinala niyo sa akin ang bendetadong itak. Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga hindi kayo dapat magpabaya. Kung hindi dumating sina Julius, ay makaisa ka ng bangkay ngayon. Maraming salamat, Tol. Akala ko hindi mo naintindihan ang senyas ko kagabi. Akala ko talaga, hindi ka na darating. Naintindihan ko yun, Tol. Lalo na nung makita ko yung mga taong muhabol sa'yo. Kaya tumawag muna ako ng mga makakatulong sa atin. Yung babaeng pasahero ko, hindi na natin siya nakita kagabi. Sa palagay mo, Tol, nakaligtas kaya siya? Dun sa mga aswang niyan? Hindi ko yun masasagot, Tol. Kasi hindi ko rin siya nakita. Baka naman na malaman niyang ikaw ang hinahabol ng mga aswang, ay umalis na rin siya doon para makaligtas din siya. Sana ay ligtas siya. Sana ay makita ko siyang muli. Napakaganda pa naman ng babaeng yun. Sayang. At hindi ko siya naihatid sa kanila. Hindi sana nalaman ko ang bahay niya. Sa palagay ko, sa kabilang baryo nakatira yon. Doon nagpatid, di ba? Oo, Tol, tama ka. Kapag gumaling ako, hanapin ko magandang babae na yun. Bye ba ako? Yung mga aswang na napatay nyo, nakilala nyo pa? Hindi rin po, Lolo Filemon. Naging abo na sila bago pa man magbalik sa pagiging tao. Tapos ay umihip ang malakas na hangin, kaya tinangaynan yun ang mga abol nila. Ay, oo nga pala. Ganon nga pala ang nangyayari kapag ang isang aswang ay namatay sa pamamagitan ng benditadong armas. Nagiging abo at ang iba naman ay natutunaw na parang kandila. Kailangan na gumaling kaagad ako. Alam kong hindi titigil ang mga aswang na yun hanggat hindi ako napapatay. Wala kang dapat ay pag-alala habang nandito ka sa loob ng ating bahay, Mar. Isa pa ang baryo natin ay pugad ng mga manunugis ng aswang. Kaya hindi sila maglalakas ng loob na dumayo pa rito. Lola Filemon, matatapang ang mga aswang na nakalaban ko. Wala silang pakialam kahit benditado pa ang ating mga armas. Para sa kanila, walang kwenta ang mga manunugis kapag wala ang mga itak na yun.
Totoo naman yon. Pero wala rin kwenta ang pagiging aswang nila kapag tinamaan sila ng mga itak natin. Maaari nila tayong mapatay. At ganun din naman ang kapalaran nila kapag tinamaan ng mga armas natin. Kaya wala rin tayong dapat na ikatakot sa kanila. Pero mas nakakalamang sila kasi hindi natin sila kilala. Pero tayo, kilala nila. Tama ka nga po. Meron akong bote ng lana dito. Ikaw na lang muna ang gumamit, Julius. Dahil hindi pa naman kagad gagaling si Mar. Sandali at kukunin ko. Para saan po ba ang lana na yan? Heto. Ikaw na muna ang gumamit nito. Palagi mong ilagay sa bulsa mo. Kapag uminit yan at kumulo, ibig sabihin ay mayroong aswang sa paligid. Kaya malalaman mo na at makapaghahanda ka. Ganun po ba, Lolo Filemon? Sige po, salamat. Babiyahin na po muna ako. Tol, magpagaling ka. Ngumiti lang ako kay Julius. Nang umalis na siya, nagdala naman ng arroz caldo si Lola Flora. Marahan po akong bumangon at kumain. Ilang araw pa ang matuling lumipas. Mabilis naman akong nakabawi ng lakas. Hanggang isang gabi, nakarinig ako ng mga taong nagkakagulo sa labas. Nang bahagya akong bumangon at sumilip sa bintana, isang kababaryo namin ang duguan. Buhat-buhat siya ng mga kasamahan naming tricycle driver. Sinalubong naman sila ni Lola Filemon. Binuksan niya ang pintuan ng aming bakuran kaya nakapasok ang mga tao. Inihiga nila sa papag na naroon ng lalaking sugatan. Ginamot iyon ni Lola Filemon. Kaya habang maraming tao sa aming bahay, lumabas muna ako. Naglakad-lakad sa kalsada hanggang sa makarating ako sa tapat ng saradong tindahan. Noon ko naman nakita ang babaeng maganda na sakay ko noong nakalaban ko ang mga aswang. Miss Ganda, ikaw nga. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Siya nga pala, salamat ha. Nakaligtas ako sa mga aswang dahil sa'yo. Ako nga pala si Salina. Ako naman si Mar. Pagkatapos kong nga na makalaban yung mga aswang, binalikan kita doon sa puno ng balete kaso wala ka na doon. Sinamantala kong pagkakataon nang makita ko na ikaw nang hinahabol ng mga aswang. Umalis na ako at umuwi. Pero kinabukasan, nalaman ko na nasugatan ka ng malubha. Kaya kinabukasan hinanap kita. Kaya lang hindi ko naman alam ang bahay mo kaya nagtanong-tanong pa ako. Kaya pala nakarating ka dito. Kung hindi nga kita nakita ngayon talagang hanapin kita kapag gumaling na ako. Bakit naman? Oo nga pala. Hindi pa nga pala ako nakapagbayad sa'yo ng gabing yun. Naku, hindi yun ang dahilan kaya gusto kitang hanapin. Gusto lang talaga kitang makilala. Gusto ko ring malaman kung dalaga ka pa ba? Oo, dalaga pa ako. Yun ako nakatira sa kabilang baryo. Yung bahay namin malapit sa tulay na kahoy. Sige, uuwi na ako. Gabi na, ihatid na kaya kita. Ha? Pwede naman. Kaya na ba ng katawan mo? Hindi pa masyadong magaling ang mga sugat ko pero kung ikaw ang ihatid ko, kakayanin ko. Sige, ihatid mo ako para malaman ng bahay ko. Kaya lang, hindi ka ba natatakot sa aswang? Maraming gumagala ngayon. Walang problema, hindi ako natatakot sa kanila. Sandali lang ha, kukunin ko lang susi ng tricycle. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Lola Flora, ihatid ko lang po sana si Selena. Kukunin ko sana ang susi ng tricycle. Magandang gabi po, Lola Flora. Si Selena po, yung sinasabi ko sa inyo na sakay ko nung gabing makalabang ko yung mga aswang at masugatan ako ng malubha. Ay, maganda ka nga pala talaga. Sinabi ng aking apo. Ay, kaya nagmamadali siyang gumaling para hanapin ka. Talaga po ba, Lola Flora? Oo. Sa palagay ko ay kakaiba ka talaga si Lina. Abay, mula nang makita ka ni Mar, ay hindi na iyan natahimik. Sa palagay ko ay gusto ka ng apo ko. Lola Flora naman, nakakaya naman kay Selena. Sinasabi ko lang naman ang totoo base sa nakita ko. Mabuti na rin yung alam ni Selena. Teka, sa palagay ko ay hindi mo maihahatid ngayon si Selena kasi wala ang tricycle natin dito. Wala pong tricycle natin? Oo, si Ingo muna ang nagbiyahe kasi nga ay hindi ka pa naman pwedeng magbiyahe. Hindi pa masyadong magaling ang mga sugat mo. Di bali na lang po, Lola Flora. Kaya ko naman pong umuwing mag-isa.
Magkita na lang tayo sa susunod. Bago pa ako makasagot, umalis na si Selena. Kaya naman bumalik na kami ni Lola Flora sa aming bahay. Tapos na rin si Lola Filimon na gamutin ang lalaki, kaya pumasok na ako sa aking kwarto. Ilang araw pa ang lumipas at gumaling na ang mga sugat ko. Nakabalik na ako sa pamamasada sa tricycle. Yun din ang muli naming pagkikita ni Selena. Sumakay siya sa akin pero hindi kami pumunta sa baryo nila. Nagpunta kami sa isang lugar na malayo din sa aming baryo. Nang mapatapat kami sa mga palayan at mayroong isang malaking puno, bumaba si Selena. Pumunta siya sa ilalim ng puno kaya sinundan ko siya matapos kong iparada ang tricycle. Nakita ko na malungkot ang mukha ni Selena. Kanina ko pa napapansin. Taibi ka. May problema ka ba? Mar, meron ako malaking problema. Matutulungan mo ba ako? Kung makakaya ko rin lang naman ng tulong na hiningi mo, nakahanda akong tulungan ka. Ano ba yun? May makulit akong manliligaw. Sobrang yabang niya. Ayaw niya akong tigilan pero ayoko sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Magpanggap ka na nobyo ko, pwede ba yun? Bakit naman kailangan pa magpanggap kung pwede naman nating totohanin, di ba? Gusto naman talaga kita. Kailan lang tayo nagkakilala, Mar? Marami pang bagay ang hindi mo alam sa akin. Baka kapag lubos mo ako nakilala, hindi mo na sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Kung tatanggapin mo ako, Selena, makikilala mo ako at makikilala kita. Ano man ang mangyari sa hinaharap, handa kong tuparin ang anumang bagay na ipapangako ko sa iyo ngayon. Sigurado ka ba, Mar? Kapag pumasok ka sa buhay ko, magiging magulo din ang buhay mo. Nakahanda ako, Selena. Pangako, kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Salamat, Mar. Pwede bang habang kinikilala natin ang isa't isa, magpanggap ka munang nobyo ko? Kung palagi naman tayong magkasama, tsak na makikilala natin ang isa't isa, di ba? Sige, payag ako. Hinawakan ni Selena ang aking kamay. Ngumiti siya ng matamis matapos ay hinatak na niya ako pabalik sa tricycle. Pero hindi siya sa loob ng tricycle sumakay kung hindi sa likuran ko umangkas. Nagpahatid siya sa kanilang bahay sa kabilang baryo. Pansin ko na nasa pinakadulo ng baryo ang kanilang bahay. Naramdaman ko na yumakap siya sa likuran ko habang binabagtas namin ang daan patungo sa kanilang bahay. Bago kami makarating doon, mayroon kaming nadaanan na isang bahay kung saan mayroong mga lalaking nakatambay sa harapan. Lahat sila ay napatingin sa amin nang dumaan kami. Nakita mo bang mga lalaking yon? Mga tauhan yun ng makulit kong maniligaw. Nakita nila na dumaan tayo kaya tsak na ipapaalam nila kay Diego to. Humanda ka. Sanay naman ako sa away, Selena. Hindi ako marunong tumakbo sa laban. Kung para sa'yo, lahat ay gagawin ko para patunayan na kaya kong tuparin ang mga pinangako ko sa'yo. Parang hindi nga ako nagkamali ng paglapit sa'yo ah. Tama nga sabi-sabi nila tungkol sa'yo. At sa kaibigan mo si Julius. Mga siga kayo sa inyong lugar. Aba, mukhang marami ka nang alam sa akin ha. Nakapagtanong-tanong ka na pala tungkol sa akin. Hinanap kasi kita sa terminal. Alam nilang lahat ng tungkol sa'yo. Kahit siga ka, makatwiran ka. Marami kang natutulungang tao. Kahit madalas nalalagay sa panganib ang buhay mo. Kagaya ng ginawa mong pagtulong sa akin. Kaya pala sa akin ka lumapit para humingi ng tulong. Nagkataon naman na hindi kita matatanggihan kasi nagustuhan na kita. Mismo. At kapag nalampasan ko ang problemang to, makakapagsimula tayo ng panibagong buhay na tahimik. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na kami sa bahay ni Selena. Saradong-sarado yun. Nang maiparada ko na ang tricycle, bumaba na si Selena. Binuksan niya ang pintuan ng kanilang bakuran at saka pumasok na doon. Sumunod naman ako pero hindi pa kami nakakapasok sa loob ng bahay, nakita ko na ang paparating na isang lalaki na pamilyar sa akin. Ang lalaki na minsan ko nang nakaaway sa terminal. Siya yung lasing na ayaw magbayad ng pamasahe. Napabuntong hininga ako ng kalabitin ko si Selena at itinuro ko ng nguso ang lalaking paparating kasama ang isang alalay. Selena,
Sino ang lalaking kasama mo, ha? Bakit mo naman tinatanong? Ano naman ang pakialam mo kung may kasama akong lalaki? Paano kung sabihin ko sa'yo na nobyo ko na si Mar? Nobyo? Si Lina, hindi ba sinabi ko sa'yo na ako lang ang lalaking nababagay sa'yo? Walang sino man ang pwedeng umagaw sa'yo. Pare, kung ayos sa'yo ng babae, huwag mong pipilitin. Igala mo kung anong desisyon niya. Nakapag-desisyon na siya na kung sino ang lalaking mamahalin niya. Kaya ngayon, alam mo na. Sana itigilan mo na siya. At sino ka para utusan ako, ha? Teka, tama. Naalala ko na. Ikaw yung tricycle driver sa kabilang baryo. Lintik. Naisan mo lang ako noon kasi lasing ako eh. Ngayon kaya, magagawa mo pa kaya akong talunin? Dito sa lugar ko? Dudurugin kita! Huwag mo akong takutin, Diego. Lalaki ako. Kahit saan ako magpunta, dala ko ang balls ko. Kaya hindi ako marunong umatras sa laban. Diego, pwede ba? Huwag kang magsimula ng gulo. Tigilan mo na ako. Bakit si Lina? Natatakot ka bang lumpuin ko dito ang lalaking ito na ipinagpalit mo sa akin? Hindi ako natatakot para sa kanya. Natatakot ako para sa'yo. Ah, ganun ba? Sige, subukan natin. Kagad nga akong sinuntok ni Diego pero dahil nakahanda ako, nailagan ko yun. Nahawakan ko ang kamay niya. Bahagya akong tumalikod sa kanya sabay siko sa kanyang tagiliran ng 2 beses. Malalakas ang mga atake na yon. Nang mapaluhod siya, hindi ko pa rin binitiwan ang kanyang kamay. Ginamit ko pa ang isa kong kamay para hawakan siya sa buhok saka ko sa tinuod sa mukha ng 2 ulit. Kaya hilo siya nang bumagsak. Sinipa naman ako ng kasama niyang lalaki. Inamaan ako sa bewang kaya nabitiwan ko si Diego. Tumumba ako pero kaagad akong tumayo. Siyempre, naroon si Selena. Kailangan kong magpakitang gilas. Kaya nang muling sumugod ang lalaki at suntukin ako ay yumuko ako sabay suntok sa kanyang tagiliran ng 2 beses. Nang makita kong susuntok ulit siya ay inunahan ko na. Nilundag ko siya at siniko sa mukha. Bumagsak siya. Buisit ka talaga. Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. Puro ka dada. Ipinapakita mo lang na mas mabilis ang iyong bunganga kaysa sa iyong gawa. Aminin mo ng talo ka. Hindi mo pa talaga ako kilala. Hindi porket naisan mo ako ay tapos na tayo. Kinalaban mo ako. Inaagaw mo ang babaeng mahal ko kay bilang na ang mga araw mo. Tikman mo ngayon ang tunay kong lakas. Wow! Talagang gusto mo rin magpakitang gilas sa iyong mga kababaryo, ha? Sige nga. Ano bang lakas ang ipapakita mo? Pasalamat ka at maraming tao dito. Kung hindi ay tinapos sa kita. Umalis ka na, Diego. Siguro naman ngayong alam mo na na meron na akong nobyo, titigilan mo na ako. Diyan ka nagkakamali, Selena. Ininsulto mo ako sa iyong ginawa. Lalo kitang hindi patataymikin. Tandaan mo, ako lang ang bagay sa'yo. Inis na umalis si Diego at ang kasama niyang lalaki dahil nakita nilang maraming kababaryo nila ang naroon at nanonood sa amin. Kaya pumasok na kami ni Selena sa kanyang bahay. Nalaman ko na nagsosolo lang siya doon. Ang mga magulang niya ay kamamatay lang. Habang nagkikwento siya ng nangyari sa kanyang buhay, nakita ko ang sobrang lungkot sa kanyang mukha. Kaya nilapitan ko na siya at hinawakan ang kanyang kamay. Nakita kong nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata kaya niyakap ko na siya. Naramdaman ko na yumakap din siya sa akin. Saka siya biyak. Pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko kailan lang. Hindi ko sila mapapatawad. Isa yun sa dahilan kaya naisip kong lumapit sa'yo. Alam ko na isa kang manunubis, kaya matutulungan mo ako. Kilala mo ba mga aswang na gumawa nun sa mga magulang mo? Hindi eh. Paano ko naman sila makikilala? Nasaan yung aswang sila? Kaya hindi ko alam. Natatakot nga ako sa kanila eh. Baka sa susunod ko silang makita. Mamatay na ako sa takot. Sige, naintindihan ko na. Handa kitang tulungan. Gagawin ko to bilang manunugis na tumutulong sa mga kagaya mo. Kung tapos na ang problema mo, saka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Mara, huwag mo sanang isipin na sinasamantala kong pagkakataon. Gusto ko lang talagang matapos ng mga to. Para magkaroon ng katahimikan ng mga magulang ko. Kasi, hindi ko kayang tapusin to ng mag-isa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na matapos na to sa lalong madaling panahon. Hanapin ko ang mga aswang na pumatay sa mga magulang mo. Salamat, Mar. Sige, maupo ka muna dito. Magluluto lang ako ng pagkain natin.
Sandali lang, Selena. Lalabas lang muna ako. Man, huwag ka na munang umuwi ngayon. Maaari mo ba akong samahan ngayong gabi? Natatakot kasi ako na baka balikan ako ni Diego. O kaya naman, ang mga aswang na ayaw kong tigilan. Hindi ako alis. May kukunin lang ako sa tricycle ko. Nang magpunta nga sa kusina si Selena, lumabas naman ako ng bakuran nila. Nagpunta ako sa aking tricycle at kinuha roon ang aking benditadong itak. Noon ko napansin ang isang babaeng maganda rin. Nasa di kalayuan siya at nakatingin sa akin. Di nagtagal lumabas din si Selena, kaya nang lumapit siya sa akin marahan akong dumikit sa kanya para sana tanungin kung kilala niya ang babaeng nakita ko sa di kalayuan. Pero nang ituturo ko na sana ang babae, wala na yun sa dating kinatatayuan. Nang lumingon ako sa magkakaibang direksyon, hindi ko na siya nakita. Kaya niyaya na ako ni Selena sa loob ng bahay nila. Isinara ko ang pintuan. Makalipas ang halos 1 oras, sabay na kaming kumain ni Selena. Hindi ko napansin na lumipas na ang oras at kumalat na ang dilim. Hanggang sa makarinig kami ng kakaiba sa paligid ng bahay. Tama nga ang kutob ko. Muli kang babalikan ng mga aswang na pumatay sa mga magulang mo. Oo. Nakatakas kasi ako nang unang sumalakay sila. Yun yung gabi na tumatakas ako na nagkita tayo. Ngayon, malinaw na sa akin. Nagdugtong-dugtong na mga pangyayari. Nandito na ako ngayon. Hindi ka na nila gagambalain. At teka, ano yung inilalabas mo sa kahon? Ito ang itak na ginagamit dati ni Itay nung nabubuhay pa siya. Kagaya mo rin. Isa siyang manunugis ng aswang dito sa aming baryo. Kaya gusto nila na patayin ang buong pamilya namin. Kami ni Itay ay lumalaban sa kanila. Mabuti kung ganun. Tara, labanan na natin ang mga aswang na to. Pumwesto nga si Selena sa bintana at ako naman ay pumwesto sa pintuan. Nang makita ko na lumusot sa pintuan ng kamay ng aswang para buksan ang lock niyon, ay kaagad ko iyong tinaga. Nang maputol ang kamay ng aswang, narinig ko ang malakas niyang sigaw. Kaya nang sumilip siya sa malaking butas ng pintuan, sinaksak ko siya ng itak na tumama sa kanyang mata. Nang hugutin ko ang itak, kasamang nahugot ang mata ng aswang. Nang lingunin ko si Selena, nakita ko na tinagarin niya ang aswang na nagpilit na buksan ng bintana. Nabiyak ang ulo ng aswang kaya naman muli iyong isinara ni Selena. Nang mapalingon ako sa bubungan, nakita ko na mayroong nagpipilit na angatin ang bubungan ng bahay. Nang bahagya yung umangat, nakita ko ang mabangis na mukha ng aswang, lalo na ang kanyang mapupulang mga mata. Kaagad na kumuha ng asin si Selena at binato ang aswang at tinamaan yun sa mga mata at bibig, kaya nang bumagsak sa loob ng bahay, kaagad kong tinagpas sa leeg. Naangatan nilang bubungan. Anumang oras makakapasok na silang lahat dito. Anong gagawin natin? Pumasok ka sa kwarto. Isara mo ang pintuan at huwag kang lalabas. Kahit na ano mangyari. Ako na ang bahala dito. Sige, mag-iingat ka. Ayun na naman sila. Dalian mo. Pumasok ka na sa kwarto. Masisira na rin ang pintuan ng bahay nyo. Tama yan palang pumunta ka sa aking lugar, sigang tricycle driver. Dahil dito na kita ilinibin. Kayong dalawa ng babaeng yan ay mamamatay ngayong gabi. Magaling! 2 ibon sa isang bato ang babagsak sa aking mga kamay. Ang boses na yun ang boses ng aswang na gusto akong mamatay. Dahil napatay ko ang kauri nila. Napapaligiran na nila tayo. Anong gagawin natin? Sundin mo ako. Ngayon na. Kaagad na tumakbo sa loob ng kwarto si Selena. Dinampot ko naman ang bote ng langis na naroon. Ipinaligo ko sa aking buong katawan, saka ko dinampot ang garapon ng asin. Ibinuhos ko rin sa aking katawan kaya dumikit ang mga asin kahit sa aking damit dahil sa langis. Nang sabay na makapasok ang 2 aswang, kaagad nila akong dinamba, pero nang maramdaman nila na mayroong nakakapit na asin sa aking katawan ay sila na mismo ang lumayo. Para silang napasok kaya napangiti ako. Tama nga ang nasa isip ko. Hindi nila ako basta mahahawakan sa aking katawan kaya lalaban na lang sila ng sabayan. Nang umatras ang 2 aswang, tinaga ko na sila. Parehong tinawaan sa katawan, kaya magkasunod silang bumagsak at namatay. Mamamatay kayong lahat! Ah! Mga walang iya kayo! Tumayas kaya! Selena! Nako! Nakapasok na rin pala mga aswang dito. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Kahit pumasok ako doon, madali rin nila ako mapapasok dahil hindi naman konkreto ang bahay namin.
Madali nilang masisirang pintuan dahil plywood lang. Kung ganun, kailangan na natin makalabas dito at makaalis kaagad. Sa ganung paraan ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabuhay. Lalabas tayo ng bahay? Hindi ba delikadong masyadong gagawin natin? Nasa labas silang lahat. Tama ka, Selena. Mahirap kapag nasukol tayo dito sa loob ng bahay. Saka meron naman tayong mga armas. Kumuha ka ng panali para itali mo sa iyong kamay. Yang hawak mong itak. Para kahit anong mangyari ay hindi mo yun mabitawan. Sumang-ayon naman si Selena. Kumuha kami ng damit. Pinulit ko yon at ginamit para itali ang itak sa kamay ni Selena. Matapos ay nagkasundo kami na ako ang unang lalabas. Kapag napatay ko na ang mga aswang na nakaharang sa pintuan ng bahay nila ay saka siya susunod sa akin. Kaya nang buksan ko ang pintuan at makita ako ng mga aswang para silang mga gutom na aso na nag-uunahang lumapit sa akin. Pero nang maamoy nila ang langis at malaman nila na puno ng asin ang aking katawan, nagkaroon sila ng pag-aalinlangan. Kaya yun naman ang sinamantala ko. Tinaga ko ang unang aswang na unang lumapit sa akin. Nagawa niyang makalayo kaagad pero hindi nakaiwas ang isa pang aswang nang saksakin ko ng itak. Nang makita ni Selena na naglalayuan sa akin ang mga aswang ay lumabas na siya. Nakipaggirian kami sa mga aswang nang naroon. Dito lang sa tabi ko, Selena. Kailangan natin makalabas ng bakuran nyo at makasakay ng tricycle. Sige, tapusin natin ang aswang na susugod sa atin para makalis na tayo dito. Sa palagay niyo ba'y makakalayo kayo rito? Nasa akin ang pagkakataong to kaya sasamantaluin ko na. Mga kasama! Patayin niyo ang mga yan! Sige! Lumapit kayo para matulad din kayo dito sa mga kasama niyong namatay. Wala kayong magagawa sa mga armas namin. Kahit masugatan lang kayo ay tsak na hindi na yung gagaling pa. Mabubulok yun hanggang sa mamatay kayo! Tama si Mar! Mabili kayo! Pababayaan niyo kaming makalis? O susubukan niyong itaya ang buhay niyo? Huwag kayong matakot sa kanila. Patayin niyo silang dalawa. Huwag niyong hahayaang makalis pa sa lugar na to. Ipaghiganti natin ang mga kasamahan nating namatay. Kapag nakatakas sila, tiyak na babalikan nila tayo. Dahil sa sinabing iyon ng kanilang pinuno, muling sumugod ang mga aswang na naroon kaya naman lumaban na rin si Selena. Naging madugo at mabangis ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Lahat ng lumapit sa amin, tinataga namin ang mga hawak naming itak. Kapag naramdaman nila ang hapdi ng sugat na likha ng itak, ay ininda nila yun. Mayroon namang mga aswang na maliliksi. Nagagawa nilang makaligtas sa pagtaga ko at nakakalmot nila ako sa likod, sa dibdib at sa braso. Ganoon pa man ay ginawa ko ang lahat para ipagtanggol si Selena. Hindi ko hinayaang isa man sa aswang ay makalapit sa kanya hanggang sa makalabas kami ng bakuran nila. Nakalapit kami sa tricycle at nakasakay doon. Pinilit kong paandarin pero wala na yung gasolina. Sinira na ng mga aswang ang hose niyon sa tangke kaya tumapon sa lupa. Halika na, Selena! Kailangan nating tumakbo at tumingin ng tulong sa mga taga rito. Napakarami ng mga aswang na to. Sa kalagayan natin ngayon, hindi natin sila kayang harapin. Sige, tayo na! Saklolo! Tulong! Tulungan niyo kami! Wala kayong kwenta! Huwag niyo silang hayaang makatakas! Habulin niyo sila! Mga kapitbahay! Tulong! Sinalaki na naman kami ng aswang! Doon tayo tamakbo. Marami ng mga bahay doon. Tsak na tutulungan nila tayo kapag nalaman nila ang nangyayari. Tama ka! Dali! Tayo na! May mga aswang dito! Tulong! Nang makarating kami sa mga kabahayan, narinig nila ang pagsigaw at paghingi ng tulong ni Selena. Naglabasan ng mga tao na armado ng mga sibat at itak. Lumapit sa amin ang mga yon. Nang makita naman ng mga aswang ang mga taong baryo, tumigil sila sa pagsugod. Umatras sila pero pinangunahan namin ni Selena ang pagtugis sa kanila kasama ang mga taong baryo. Hinabol namin ang mga aswang. Nagdalawang grupo kami nang makita naming naghiwa-hiwalay din ng mga aswang. Si Selena ang sumama sa isang grupo at ako naman sa kabila. Patuloy naming hinabol ang nakita naming aswang at napatay namin. Makalipas ang ilang sandali, nawala na ang mga aswang. Nang makita ko ang grupo ni Selena, nakita kong buhat-buhat siya ng mga yun. Wala na siyang malay kaya sa isang kapitbahay na lang kami tumuloy ng gabing yun. Inihiga nila sa papag si Selena. Isang oras ang lumipas, natauhan siya. Wala na mga aswang. Nandito tayo sa kapitbahay nyo.
Sabi nila ay isang malakas na aswang na kalaban mo at nawalan ka ng malay nang tamaan ka ng malakas na atake niya. Oo, natandaan ko na. Napahiwalay din ako sa mga kasama ko. Malakas ang aswang na yun. Nawalan ako ng malay ng tamaan ng siko niya. Mabuti na lang dumating mga kasamahan natin bago ka pa niya makagat. Tumakas siya nang magkita ang mga taong baryo. Bukas pagsikat ng araw ay alis tayo dito. Pupunta tayo sa amin. Kailangan ko na magpagamot kay Lolo Pilimon. Oo nga pala. Ang dami mo palang naging sugat. Patuloy na nagdurugo yan. Baka ma-infection ka. Hindi lang impeksyon na makukuha ko sa mga sugat na to kapag hindi agad ako nagamot. Baka pati kamandag ng aswang ay humalo sa dugo ko. Ikaw, wala ka bang malalang sugat? Wala naman. Konting gasgas lang itong nasa mukha ko. Ikaw ang inaalala ko. Makakaya mo pa bang tumagal hanggang sa sumikat ang araw? Huwag ka mag-alala. Hindi naman to ang unang pagkakataon na nasugatan ako. Sanay na ang katawan kong masugatan lalo na kapag napapalaban sa mga aswang. Huwag ka mag-alala. Kaya ko pa. Nang sumikat na ang araw, binalikan ko ang aking tricycle. Nakita ko na nahugot lang pala ang hose sa tangke papunta sa karburador, kaya idinugtong ko na lang iyon. Naghintay kami ni Selena ng mga kakilala kong tricycle driver na daraan sa kanilang baryo. Nang dumaan si Mang Nicanor, pinara namin. Sa tulong niya, nagkaroon ng kaunting gasolina ang aking tricycle kaya nakaalis kami ni Selena sa lugar na yun. Nakauwi kami sa amin. Nang makita ni Lola Flora na ipinarada ko na ang tricycle sa harapan ng aming bahay, kaagad siyang lumabas at sinalubong kami. Noon niya nakita ang duguan kong damit pati ang aking mga sugat, kaya nagmamadali siyang niyaya kami sa loob ng bahay. Kaagad ding inihanda ni Lolo Filimon ang mga gamot niya. Hindi pa masyadong magaling ang mga sugat mo. Heto at meron na magbago. Hindi ka talaga titigilan ng mga aswang na yon. Hindi lang po akong gusto nilang patayin, Lola Pilimon. Pati tong si Selena. Dahil ang pamilya nila ay mga manunugis din ng aswang. Ganun ba? Hay, Selena. May kilala ako mga manunugis ng aswang na nakatira sa inyong baryo. Ricardo at Francisca ang pangalan. Kilala mo ba sila? Opo, Lolo Filimon. Sila po ang aking mga magulang. Kaibigan ko ang iyong aba. Kamusta na ba siya ngayon? Wala na po sila ngayon, Lolo. Ha? Pinatay sila ng mga aswang. Hindi nila ako napatay sa una nilang pagsalakay. Kaya ngayon binabalikan nila ako. Nagkataon na may atraso din pala sa kanila si Mar. Kaya kaming dalawang target ng aswang. Ay, nakikiramay ako sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ngayong ulila ka na, ay pwede ring dito ka tumira para maprotektahan ka namin, Selena. Pero alam din ng mga aswang ang lugar na ito dahil kay Mar. Meron pa kaming isang bahay. Pwede kayo doon magtago. Yung dati niyong bahay, Mar. Konkreto yon at hindi basta makakapasok ang mga aswang. Naroon pa naman ang mga gamit niyo, di ba? Tama ka nga, Lola Flora. Kahit matagal nang walang nakatira doon, ay maayos pa ang bahay na yun. Tol, ano ka ba? Pinakaba mo kami. Kahapon ka pa namin hinahanap pero hindi ka namin makita. Saan ka ba nagpunta? Tol, napalaban ako sa mga aswang dahil kay Selena. Selena, ikaw ba yung sinasabi ni Mar na gusto niyong balikan para makilala? Napakaganda mo naman pala. Kaya naman pala hindi tumigil itong kaibigan ko sa paghahanap sa'yo. Oo, ako nga yun. Magkasintahan na kami ni Mar ngayon. Kayong dalawa na? Nakakaingit naman kayong dalawa. Sana ako rin makatagpo ng kagaya mo eh. Teka tol, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tol, kahit anong mangyari, mangako ka sa akin na palagi mo akong tutulungan ha. Malaking layo ng aswang nakabangga namin ni Selena. Magkaibigan tayo tol, kaya kahit anong mangyari, palagi ako nakasuporta sa'yo. Salamat tol. Doon muna ako magpapagaling sa aming lumang bahay. Mga ilang araw lang naman at tsak na gagaling na mga sugat ko. Ganyan nga gawin nyo. Ang magkaibigan hindi nag-iiwanan. Palagi kayong magtulungan sa lahat ng mga problemang darating sa inyo. Ay, ayos na ngayon ang mga sugat mo, Mar. Wala na ang kamandag ng aswang. Pwede na kayong lumipat kayo ni Selena sa dating bahay nyo. Kaagad kaming nagpunta ni Selena sa lumang bahay namin kasama si Julius.
Pagdating namin doon, kaagad kaming pumasok. Kaagad ko ring isinara ang pintuan ng aming bahay. Tapos ay sumilip ako sa siwang ng bintana para tiyakin na walang nakasunod sa amin. Inayos naman ni Selena ang kwarto. Nang buksan niya ang lumang aparador doon, naroon pa rin ang mga gamit namin kagaya ng kumot at damit. Naglatag siya sa papag at sa kanya ako pinahiga doon dahil alam niyang napuyat ako ng nakaraang gabi. Dahil sa pagbabantay sa kanya. Tol, aalis na muna ako. Dadaan na lang ako kina Lola Flora mamaya para kunin ang mga pagkain nyo. At saka, kakausapin ko na rin ang mga kasamaan natin para lihim na magbantay sa lugar na ito. Para kahit anong oras na sumalakay ang sinasabi nyong aswang, ay mahuhulog sila sa ating mga bitag. Salamat, Tol ha. Isa pa nga pala. Naalala mo ba yung mga lasing na ayaw magbayad kay Mang Nicanor? Manliligaw ni Selena yun. Nagmanta na gaganti sa akin. Kaya kapag nakita mo yun na umaaligid dito, ikaw na muna ang bahala. Huwag ka mag-alala, Tol. Ipaubaya mo na sa akin ang mga lokong yun. Magpahinga ka na lang muna para kung muli mong makaharap ang alinman sa kanila, handa ka. Oh, Selena, aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa kaibigan ko ha. Sige, mag-iingat ka. Maraming salamat. Nang makaalis na si Julius, nahiga na si Selena sa papag at ako naman sa mahabang upuan dahil hindi ko na kaya ang antok na nararamdaman ko. Hindi ko na malayan ang paglipas ng mahabang oras. Napabalikwas ako nang maramdaman ko na mayroong gumigising sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Selena habang nakasilip sa siwang ng bintana. Marahan akong bumangon para sumilip din at tingnan ang paligid. Nang makita ko ang mga lalaking sinasabi ni Selena, muli akong nahiga. Pero si Selena ay nanatiling nakatayo sa gilid ng bintana at sumisilip sa siwang yun. Parang nainis siya nang makita niya na parang kampante lang ako. Sino yung mga tao sa labas? Nasa di kalayuan lang sila pero nakikita ko pa minsan-minsan. Dito sila tumitingin. Wala kang dapat na ipag-alala. Makakasama naming manunugis yan. Kaya nausapan namin ni Julius. Pababantayin niya ang lugar na pinagtataguan natin hanggang sa gumaling ang mga sugat ko. Ganun ba? Akala ko kasi masasamang tao sila. Maupo ka nga dito. Huwag ka masyado mag-alala. Pugad ng manunugis ng baryo namin. Hindi pwede ang kalokohan nila dito. Teka lang, Mar. Parang, tama. Grupo nga ni Diego ang dumating. Malapit na sila sa harapan ng bahay na ito. Ganun ba? Ang lakas naman ng pang-amoy ng loko na yan. Bakit nasundan niya kagad tayo? Bakit parang alam niya agad na nandito tayo? Nasaan kaya si Julius? Nasa labas na din. Hinarang nila sina Diego. Halika, silipin mo. Muli nga akong bumangon kahit nanghihina pa ako. Sumilip muli sa siwang ng bintana at nakita ko nga si Diego na mayroong mga kasama. Nakatingin sa aming bahay. Hinarang sila ni na Julius at Mang Nicanor kasama ang iba pang mga kasamahan naming tricycle driver at mga manunugis ng aswang. Tulad ng bilin ni Lola Filimon, dapat ay hindi malaman ng mga kaaway namin na naroon kami ni Selena. Kaya kahit gusto kong lumabas at harapin si Diego, pinigil ko ang aking sarili. Nakontento na lamang ako sa pagsilip sa siwang ng bintana. Nawawala si Selena. May nakapagsabi sa amin na tinangay siya ni Mar at dito sa lugar niyo dinala. Tinangay ba? O kusang sumama si Selena? Saka si Mar, hindi bumabiyahe. Baka nagtana na ang dalawang yon. Sino ba kayo? Kababaryo kami ni Selena. Humingi ng tulong sa amin ang mga magulang niya para hanapin siya. Akala ko naman ay mga pulis kayo. Wala dito ang hinahanap nyo. Saka ang alam ko ay magkasintahan ang dalawang yon. Kaya kung magkasama sila, walang masama doon. Pwera na lang kung hindi mo matanggap na tinanggihan ka ni Selena. Wala ka ng pakialam doon. Kaya huwag kang humarang sa daraanan ko. Walang maaaring pumigil sa akin. Babawiin ko si Selena. Huwag kayo manggulo dito sa lugar namin. Umalis na kayo kung ayaw niyong umuwi na may mga bukol. Tinatakot mo ba kami? Hindi sa tinatakot kita. Sinasabi ko lang, ang pwede mangyari sa'yo kapag nagpatuloy kayo manggulo sa lugar ko. Bago ka magyabang dito, lumingon ka muna sa paligid mo. Lumingon nga sa paligid si Diego. Nakita niya na naglabasa ng mga kasamahan namin na armado ng mga pamalo, pana at sumpak. Lahat
nakatutok sa kanila. Kapag gumawa sila ng hindi maganda, tiyak na madidisgrasya sila, kaya napilitang umalis si Diego at ang mga kasamahan niya. Matapos yun, kinuha na ni Julius sa kanyang tricycle ang mga pagkaing padala ni Lola Flora na nakalagay sa mga kaserola at kaldero. Marahan itong kumatok sa pintuan ng bahay kaya binuksan ko na yun. Kaagad na pumasok si Julius at ibinigay kay Selina ang mga pagkain na dala niya. Dinala naman yun ni Selina sa kusina. Talagang hindi titigil si Diego sa pagmuntot kay Selina. Ang lakas ng pangamoy niya. Para malaman na nandito kami ni Selina. Hindi naman niya talaga tinukoy na nandito ka sa bahay. Naghahanap pa rin sila pero napigilan namin sila kaagad. Alam ko naman na hindi na sila babalik dito kasi alam nila na nakabantay kami. Hindi tayo nakakatsak dyan. Kilala ko si Diego. Hindi yun basta tumatanggap ng pagkatalo. Kaya dapat pa rin tayong mag-ingat. Kukuha lang yun ng magandang tiyempo. Huwag ka mag-alala, Selina. Kahit gabi ay magkakaroon kami ng lookout dito. Sige na, aalis na ako. Salamat, Tola. Babawi ako sa'yo pagkatapos ng problemang to. Ilang araw na hindi nagpakita sa lugar namin sina Diego. Kahit ang mga aswang, hindi rin nagparamdam. Palibhasa alam nila na mayroong nagbabantay sa paligid ng bahay na pinagtataguan namin ni Selina. Ilang gabi pa nga na nakaramdam kami ng katahimikan ni Selina. Walang nangyaring kakaiba sa paligid pero hindi pa rin ako nagtitiwala sa katahimikan ng paligid. Napansin ko na hindi rin makatulog si Selina. Pinagpapawisan siya ng gusto kaya hindi siya mapakali. Panay ang silip niya sa bintana. Nang bahagyan niyang buksan ang bintana, nakita kong maliwanag ang bilog na buwan. May problema ka ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan ah. Sobrang init ang pakiramdam ko. Nakailang beses na akong pumasok sa banyo at naligo pero paglabas ko naiinitan pa rin ako. Nanuno yung lalamunan ko. Sumasakit din ang tiyan ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Parehas lang naman tayo ng kinain kanina, di ba? Bakit sumasakit ang tiyan mo? Sabihin mo sa akin kung anong may tutulong ko sa'yo. Gusto kong lumabas, man. Parang sinasakal ako dito, hindi ako makahinga. Parang gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Dito ka muna, magpapahangin lang ako sa labas. Hindi ko na kaya dito. Oh, sandali lang, Selina. Huwag kang lumabas. Selina, bumalik ka dito. Tuloy-tuloy na tumakbo palabas ng bahay si Selina, kaya lumabas din ako at hinabol ko siya. Tuloy-tuloy siyang tumakbo palayo. Pumunta siya sa likuran ng aming bahay. Maraming puno kasi doon at malawak na kabukiran ng kadugtong. Tuloy siyang tumakbo hanggang sa makarating sa gitna ng palayan. Tumigil siya sa pagtakbo. Pagod na pagod siya nang tumingala sa langit. Pinagmasdan niya ang bilog na buwan. Lalapitan ko na sana siya kaso lang ay nakita ko na may mga taong dumating at nauna nang lumapit sa kanya, sina Diego. Sabi ko na nga ba't nandito ka sa baryong to? Kaya hindi kami umalis dito eh. Hindi nga lang kami makalapit sa bahay na pinagtataguan nyo dahil maraming bantay. Pwede ba, Diego? Tigilan mo na ako. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na dito at iwanan mo na ako. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Ano? Paalisin mo ako? Alam mo bang ilang araw at ilang gabi akong naghintay para lang makita ka? At ngayong nakita kita, ay paalisin mo ako? Hindi ako tanga. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Isasama kita pabalik sa ating baryo. Hindi kita gusto at lalong hindi kita mamahalin. Meron na akong gusto at yun ay si Mar. Buisit! Kailan mo lang nakilala ang taong yun ay minahal mo na agad? Samantalang ako, na matagal na naghihintay na yung mapansin ay babaliwalain mo lang? Ano bang nakita mo sa taong yun na wala sa akin? Eh barumado rin yun na katulad ko. Barumbado nga siya pero may pusong matulungin. Hindi ka gaya mo makasarili. Umalis ka na! Ano ba? Natiwan mo ako! Akin ka lang, Selina. Akin ka lang! Dalhin niyo siya! Papatayin ko ang lalaking kinababaluan mo! Dalawa pang lalaki ang lumapit kay Selina. Hinawakan siya sa magkabilang kamay. Nagpilit na makawala si Selina. Lalapit na sana ako nang makita kong nabitiwan siya ng mga lalaki. Nasubsob sa palayan si Selina.
Yun ang pagkakataong tumakbo ako papalapit pero muli akong natigilan dahil nang tumayo si Selena na paatras ang mga lalaki. Mayroon na siyang mga pangil. Nanlilisik na ang mga mata niya sa galit. Humaba ang kanyang mga kuko. Sa sobrang pagkabigla ng lahat ng naroon, hindi sa kaagad nakakilos. Isa sa kanila ang kaagad na inatake ni Selena. Bumaon sa dibdib niyo ng matatalim niyang kuko. Nawasak ang dibdib ng lalaki. Ang isang lalaki naman ay binalian ng leg ni Selena kaya tumakbo na si Diego at ang isa pang lalaki. Aswang ka pala! Salot! Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ako. Pero matigas ang ulo mo. Naghahanap ka na ng kamatayan. Sige! Tumakbo ka na hanggang makakaya mo. Dahil ngayong gabi, tatapusin ko ang buhay mo! Tutulong! Inaabol ako ng aswang! Skandaloso kayo ha! Pumangka kayo sa akin ngayon! Tumakbo ng mabilis sina Diego at ang isang lalaki palayo kay Selena kaya naman hinabol ko rin sila. Nakita ko na inabutan ni Selena ang isang lalaki. Binali rin niya ang liig niyon at muling itinuloy ang paghabol kay Diego hanggang sa makarating si Diego sa lugar na maraming puno ng saging. Litong-lito at takot na takot siya. Nagkakandara pa sa pagtakas pero kaagad na tumatayo para lang makalayo. Pero higit na mabilis ang mga aswang sa gabi kaya nang muling madapa si Diego, pag-angat niya ng ulo niya, nakita na niyang nakatayo sa kanyang harapan si Selena. Kaagad siyang itinayo ni Selena, sinakal at itinaas kaya nagpumiglas si Diego kasi hindi na siya makahinga. Selena, maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Alta! Binigyan na kita ng pabayaan, pero hindi ka nakinig. Ayaw mo akong tigilan kaya ibibigay ko sa hinahanap mo! Ibalato mo na ang buhay ko. Hindi na kita guguluhin. Pangako, ibaba mo na ako. Hindi na ako makahinga. Huli na para makiusap ka. Nakita mo na ako sa ganitong kalagayan. At mahirap kong pagkatiwalaan. Kaya mamamatay ka! Wala ng buhay si Diego nang bitiwan ni Selena. Bali ang lieg, wasak ang dibdib. Tapos ay nanlulumo siyang umatras. Nawala ang bangis sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng pagtataka. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng kanyang mga kamay na puro dugo. Nang makita niya ang bangkay ni Diego na pasandal na siya sa puno ng saging, yun naman ang pagkakataong nakalapit na ako sa kanya. Nagulat siya, inilagay niya sa likuran niya ang mga duguan niyang mga kamay. Parang natatakot siyang makita ako. Tumalikod siya. Selena, anong nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan ka? Hindi ko alam, Mar. Wala kaming laing aswang. Mga manunugis kami ng aswang. Kinasusuklaman ko ang lahi nila kaya hindi ko alam kung bakit naging ganito ako. Kailangan na nating umalis dito. Walang dapat na makaalam na ganyan ang kalagayan mo. Tol! Layuan mong babaeng yan. Isa siyang aswang. Tama si Julius. Delikado ang babaeng yan. Lumayo ka sa kanya. Dapat siyang mamatay. Kung hindi ay mapaparis tayo sa mga lokong ito. Tol! Mang Nicanor! Hindi masamang aswang si Selena. Makinig kayo sa akin! Huwag mo na siyang ipagtanggol pa. Nakita namin lahat ng nangyari ng paglabas niyo ng bahay. Nakita namin kung paano siya naging halimaw at kung paano niya pinatay ang mga ito. Darating ang oras, papatayin ka rin niya. Kaya huwag kang magtiwala sa kanya. Julius, hindi ko rin alam kung bakit ako naging ganito. Makinig kayo sa akin, hindi talaga ako masama. Tama na ang pagkukunwari mo, Selena. Ginamit mo ang iyong ganda para mahulog sa iyong bitag ang kaibigan namin. Ang totoong pakay mo ay patayin siya dahil pinatay niya ang mga kalahi mo, hindi ba? Nagkataon lang na nakialam si na Diego, kaya nabisto ka namin. Hindi ganun yon. Wala akong balak saktan si Mar. Tama si Julius. Kaya huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yan, Mar. Kung hindi mo siya kayang patayin, ibigay mo siya sa amin. Kami ang papatay sa kanya. Kapag sinaktan niyo si Selena, ako makakalaban niyo. Tol, sisirain mo ba ang pagkakaibigan natin dahil sa aswang na yan? Ipagtatanggol mo siya laban sa amin? Ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo?
Hindi ako makapaniwalang nahulog na sa patibong ng aswang na yan si Mar. Kahit may utang na loob ako sa iyo, ay hindi ako makapapayag na mabuhay ang babaeng yan. Mas marami pang inosente ang malalagay sa panganib ang buhay kapag pinabayaan nating mabuhay si Selena. Nagkakamali kayong lahat. Hindi ako kasing sama ng iniisip nyo. Tol, kapag hindi mo siya ibinigay sa amin, pasensyahan na lang tayo. Nang pilitin nga nilang kunin si Selena, wala akong nagawa kung hindi ang ipagtanggol siya. Lumaban ako ng suntukan kay Julius kahit mahina pa ang aking katawan. Ilan sa mga kasama ko ang lumapit kay Selena para tagain pero naiwasan yun ni Selena hanggang isa sa kanila ang maagawan ko ng itak tapos ay ginawa kong hostage si Mang Nicanor. Tinutukan ko siya ng itak sa leeg, bagay na ikinagulat ng lahat. Hindi na sila basta lumapit sa amin ni Selena. Ibaba niyo mga itak niyo. Kung hindi, ay hihiwain kong leg ni Mang Nicanor. Mamamatay siya. Bitiwan niyo! Tapos, lumayo kayo sa amin. Mga kasama, sundin niyo ang sinabi ni Mar. Bitawan niyo ang mga armas niyo. Tol, mukhang ayos sumunod na mga kasama natin. Desperado na ako ngayon. Ibababa niyo! O gigilitan ko ng leeg si Mang Nicanor. Tol, huwag mong gagawin yan. Kasamahan natin si Mang Nicanor. Mga kasama, bitiwan niyo ang mga itak. Mar, tama na. Umalis na lang tayo dito. Mauna ka nang tumakbo. Dalian mo. Sige, sundan mo ako. Sa puno ng balete. Kung saan mo ko unang iniwanan. Sige, umalis ka na. Tumakbo ka hanggat sa mga kaya mo. Mahar, makakarating sa Lolo Filimon mo ang mga nangyaring ito. Pasensya na Mang Nicanor. Pero kailangan kong gawin to. Patutunayan ko sa inyong lahat na hindi masamang tao si Selena. Isa rin siyang biktima ng pagkakataong to. Tol, sa ginawa mong ito, itinuring mo na rin kaming kaaway. Ingatan mo ng mabuti ang aswang na yon. Dahil sa susunod, hindi na siya makakaligtas. Kung patuloy mo kaming pipigilan, wala akong magagawa kung hindi ang patayin ka rin. Pasensya na mga kasama. Pero kilala niyo rin naman ako, di ba? Kapag ako nangako, tinutupad ko kahit ano mangyari. Nangako akong tutulungan ko siya sa problema niya kaya gagawin ko yun. Binitiwan ko si Mang Nicanor. Itinulak ko siya papunta kay Julius. Tumakbo ako palayo sa kanila na dala ang itak. Tuloy-tuloy akong lumayo. Napansin ko na hindi na nila ako hinabol kaya binagtas ko na ang daan palabas sa aming baryo. Tuloy-tuloy akong nagpunta sa lugar na sinabi ni Selena kung saan siya maghihintay. Kahit napapagod na ako, patuloy akong tumakbo dahil nag-aalala ako sa kanya. Nang makarating ako sa puno ng balete, kaagad kong hinanap si Selena. Hindi ko siya nakita doon. Hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko siya nakita kaya nanlulumo akong napaupo sa tabi ng puno. Mar, sinundan mo nga ako. Hindi mo ako natiis. Selena, mabuti naman ligtas ka. Alam mo bang sobra akong nag-alala sa'yo? Nang hindi kita makita kanina dito. Doon ako nagtago sa malaking puno ng mangga. Iniisip ko kasi baka narinig ng mga kasama nung manunugis ang naging usapan natin. Pasensya ka na. Dahil sa problema ko naging magulong buhay mo. Nangako ako sa'yo na tutulungan kita. Kaya gagawin ko yung kahit na ano mangyari. Maraming salamat. Kahit nakita mo ako sa ganung kalagayan, hindi mo pa rin ako hinusgahan ng masama. Ilang araw at ilang gabi tayong magkasama. Ipinakilala kita kay Lolo Filimon. Wala rin siyang kakaibang naramdaman sa iyo kaya alam ko sa pagiging aswang mo ngayon ay mayroong hindi tama. Yun nga din ang ipinagtataka ko. Kung bakit naging ganito ako. Huwag ka mag-alala. Magaling ang Lolo Filimon ko. Alam ko natutulungan ka niya. Para gumaling. Hahanap lang ako ng magandang pagkakataon para umuwi sa amin at makausap siya. Sige, umalis na muna tayo dito. Umanap tayo ng lugar na pwede nating matuluyan. Teka, doon na lang tayo tumuloy sa bayan ng tiyahin ko. Matagal nang walang nakatira doon dahil lumipat na sila sa bayan. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Selena. Umalis kami sa lugar na yon, pero hindi kami dumaan sa kalsada para walang makapansin sa amin. Binagtas namin ang mga kakahuyan at masukal na daan. Nang makarating kami sa matalahib na lugar, biglang tumigil si Selena.
Naupo kami at nagtago. Paano ay mayroon kaming naramdaman ng mga taong paparating. Nang matanaw namin sila sa di kalayuan, nalaman namin na sina Julius pala yun kasama si Mang Nicanor at ang iba pa naming kasamahan. Patuloy pala nila akong sinundan at hinanap. Sumenya si Selina na huwag kaming gumawa ng kahit kaunting ingay para hindi malaman ni na Julius na naroon kami. Maya-maya lang nakarinig kami ng malakas na sigawan at mga angil ng aswang nang bahagya kong hinawi ang talahiban. 2 aswang ang kinakalaban ni na Julius. Nabutan din natin ang mga salot. Dito rin pala sila. Ay, Tama nga ang hinala ko. Aswang ka na rin pala, Mar. Magsama kayo ng babae yan sa impyerno. Yeah! Patayin natin ang 2 yan. Hindi naman siguro tayo sisisiin ni Pinunong Pilimon. Mamatay man si Mar. Tama ka, Mang Nicanor. Batas ng manunugis. Patayin ang lahat ng salot. Sino man siya, para sa katahimikan ng baryo. ang mga kasamaan ko. Sadyang kahit dali nilang makalimot. Sa isang iglap lang, nakalimutan ng maganda naming pinagsamahan. Pabayaan mo na sila. Ganyan talaga mga tao. Sa gipit na sitwasyon, dun mo lang malalaman ng tunay na kaibigan. Oo, tama ka. Mamaya kapag umalis na sila, saka na lang tayo umalis dito. Napatay din natin ang 2 aswang na ito. Sayang nga lang. At hindi natin mauwi ang bangkay ni Mar dahil naging abo na sila. Ay, nakakalungkot. Dahil sa ganitong paraan lang pala matatapos ang buhay ni Mar. Sinayang niya lang sa isang magandang aswang na manloloko. Ay, tayo na. At ipaalam natin kay Pinunong Filemon ang nangyari. Nang makalis na sila Julius, saka lang kami lumabas sa talahiban na pinagtataguan. Nakita pa namin ang abo ng mga aswang bago kami tuluyang umalis sa lugar na yon. Nagpatuloy kami ni Selina sa pagbantas sa makapal na talahiban hanggang sa nakarating na kami sa bakuran ng kanyang tiyahin. Sa likuran kami ng bahay dumaan hanggang sa makapasok sa loob. Nakiramdam muna kami kung mayroong ibang tao sa loob ng bahay ng ilang saglit. Dahan-dahan kaming gumapang patungo sa salas at sa isang kwarto. Nalaman namin na wala nang ang tao roon kaya nakahinga kami ng maluwag. Naupo sa papag si Selina. Magpahinga na tayo. Malapit nang sumikat ang araw. Nakakapagod talagang gabing ito. Oo, tama ka. Matulog ka na sa papag. Saan ka pupunta? Sabi ko matulog na tayo. Doon sa salas. Doon nila ako matutulog. Wala kang tutulugan doon. Dito ka na sa papag matulog katabi ko. Ha? Kasi, Selina, Kasi aswang ako. Natatakot ka bang kagatin kita? hindi naman sa ganun. Ayaw ko lang kasi matukso sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita gusto at kamahal. Oo. Naniniwala nga ako na mahal mo ko. Kaya nga dito ka na matulog sa tabi ko. Nang makita ko ang matamis na ngiti ni Selina, pumayag na ako na sa papag na din matulog katabi niya. Nung una, nahihiya pa ako pero nang yumakap sa akin si Selina, naramdaman ko ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na parabang natatakot pa rin siya sa mga nangyari. Kaya naman niyakap ko na din siya at bahagyang hinimas ang kanyang likuran. Panay ang buntong hininga niya. Di nagtagal hinawakan niya ang mukha ko. Mar, hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Hindi ko rin alam kung magagamot pa ba ako at gagaling. Kung sakaling manatili ako sa pagiging aswang, patuloy mo pa rin ba akong mamahalin? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang malaman ang sagot mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, kasi ayokong umasa. Kasi sa totoo lang, nagugustuhan na rin kita at mahal na rin kita. Pero kung ang kalagayan kong magiging dahilan ng paglayo mo sa akin, ayos lang yon. Hindi kita iiwanan, Selina. Kahit ano pa mangyari, ipaglalabang kita kahit kanino. Pagtatanggol kita sa sino mang mananakit sa'yo. Salamat, Mar. Ngayon hindi na ako mag-aalinlangan o magdadalawang isip na sumama sa'yo. Alam ko na hindi mo ako magagawang traidorin. Oo, Selina. Sana'y ganun ka rin sa akin. Maraming aswang gusto akong patayin. Sana'y ipagtanggol mo din ako sa kanila. Oo naman. Sige, magtulungan tayo. Kung magkaroon tayo ng pagkakataong umalis,
Iwanan na natin ang lugar na ito. Kung hindi na ako gagaling, pumunta tayo sa malayong lugar na walang makakakilala sa atin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Si Lola Filemon, alam kong matutulungan ka niya. Bukas makikipagkita ako sa kanya. Delikadong iniisip mo. Kapag nakita ka ng mga dati mong kasamahan, tsak na mag-aaway na naman kayo. Kaya ko silang harapin. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi na kumibo si Selena. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata kaya naman natulog na rin ako. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw nang kami ay magising. Kaagad akong bumangon at nagpaalam kay Selena na uuwi sa amin. Nangako naman siya na kahit ano ang mangyari, hindi siya aalis sa bahay na yon at hihintayin ang pagbabalik ko, kaya panatag akong umuwi sa amin. Pero nung nasa harapan na ako ng bahay namin, nagulat ako ng 3 tricycle ang mabilis na pumarada. Bumaba doon sina Julius, Mang Nicanor at ang isa pang tricycle driver na kasama namin. Buhay ka pa pala, trader kong kaibigan. Hindi ako naging traitor sa inyo. Masyado lang kayo mabilis kung humusga ng tao. Kagaya din natin si Selena na manunugis ng aswang. Kung paano siya naging ganon, yun ang aalamin ni Lola Filemon. Kaya ako bumalik dito. Natitiyak ko, nakagaya ka na rin ni Selena. Kaya hindi kami papayag na makapasok ka sa loob ng bahay nyo. Baka saktan mo si Mang Filemon. Nababaliw ka na ba? Mga lolo at lola ko sila. Paano ko sila sasaktan? Nagmamalasakit lang ako sa kaligtasan ng matanda. Kaya huwag ka na magpilit pa. Dito pa lang ay lulumpuhin ka na namin. Hindi niyo ako mapipigilan. Nang suriin nga ako ni na Julius, lumaban ako ng mano-mano sa kanila ni Mang Nicanor. Nagpalitan kami ng malalakas na suntok. Tinatamaan nila ako pero gumaganti din ako sa kanila. Isang malakas na suntok ko ang tumama sa panga ni Mang Nicanor. Hilong-hilo siya nang bumagsak. Tinadyakan ko rin ang isa pang lalaki na sumusugod sa akin. Bagsak din yun. Nagkaharap kami ni Julius. Nagpalitan kami ng malalakas na suntok. Kapwa kami nasaktan. Kapwa namin nabigyan ng solidong suntok ang isa't isa at halos sabay kaming bumagsak ng paluhod. Noon naman lumabas ng bakuran sina Lola Filemon at Lola Flora. Narinig kasi nila ang pag-aaway namin. Pareho silang umawat. Tumigil na kayong dalawa! Magpapatayin ba kayo, ha? Anong nangyari sa pagkakaibigan nyo? Bakit mahumantong sa ganito? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, Lolo Filemon, itong si Mar, nag-ampun siya ng aswang. Yung si Selena, isang aswang yon. Hindi ikaw ang kasama ni Selena ng maraming araw at gabi. Kaya wala kang alam sa mga nangyari. Totoo naman na naging aswang ang babaeng yun ah. Nakita mo rin, hindi ba? Oo nga. Pinatay niya ang grupo ni Diego. Totoo ba ang sinasabi ni Mar? Naging aswang si Selena? Totoo ang sinabi nila, Lola Filemon. Naging aswang si Selena pero ang katotohanan ay hindi rin niya alam kung paano siya nahawa sa pagiging aswang. Kung ganoon, nasaan na siya ngayon? Iniwanan ko po sa isang ligtas na lugar. Noong huling laban nyo sa mga aswang, nasugatan ba siya? Bakit hindi nagpagamot sa akin? Baka kaya naging ganun siya ay dahil sa impeksyon o kamandag ng aswang na humalo na sa dugo niya. Ibig niyong sabihin, Lolo Filemon, kahit kalmot lang ng aswang, may kamandag na at pwede tayong mahawa. Oo, sinasadya ng mga aswang na lagyan ng kamandag ang kanilang mga kuko para lahat ng mabiktima nila kapag nakalmot ay napaparalisa ang mga katawan. Ang natatandaan ko po ay nakalimot siya sa mukha at nawalan siya ng malay ng huling makalaban namin, yung mga aswang. Tama nga, may sugat siya sa mukha. Pambira ka naman, Tol. Anong klaseng nobyo ka? Bakit pinabayaan mo maging ganun si Selena? Kawawa naman siya. Oo nga naman, Mar. Loko ka. Muntik na namin kayong madisgrasya. Akala pa namin ay kayo na yung dalawang aswang na napatay namin. Ay, mga kasama, si Selena ay anak ng mga kakilala kong manunugis ng aswang sa kabilang baryo. Kailan lang namatay ang kanyang mga magulang. Pinatay ng aswang, kaya nasusuklam siya sa lahi niyon. Kaya hindi ko lubos maisip na hinatulan niyo agad siya sa maling paratan.
Noong magkaharap kayo dito sa bahay ni Selena, hindi naman kumulo ang lana na nasa bote. Hindi ba, Julius? Iyon ang magpapatunay na hindi talaga siya aswang. Sadyang nahawa lang siya. Nang tuluyang humalo sa dugo niya ang kamandag, saka lang siya naging ganon. Pasensya na po, Lola Flora. Naging maras ang mga kilos namin. Ilusgaan kaagad namin sa Selena at hindi na nakinig kay Mar. Hay, ang tagal nyo ng manunugis. Pero kulang pa rin ang inyong mga kaalaman. Dapat ay pinag-aaralan nyo ang kanyang mga bagay. Mar, ngayon din ay balikan nyo kung saan mo iniwanan si Selena. Delikado siya doon. Marami pa naman nagkalat na aswang sa lugar nila. Dalhin mo siya dito para magamot. Huwag kang babalik nang hindi siya kasama. Gusto kong siya ang magbigay sa akin ng apo. Hay, ano ka ba naman, Flora? Nagkakagulo na nga yan pang iniisip mo. Hindi na nga tayo nawala ng sakit ng ulo dito sa mga apo mo. Gusto mo pang dagdagan? Pasensya na po, Lolo Filimon. Sige po, Lola Flora. Aalis na po ako. At susunduin ko siya. Mabilis akong bumalik sa lumang bahay namin. Kinuha ko doon ang itak at ang tricycle. Bumalik ako sa baryo ni Selena. Halos paliparin ko ang tricycle para makarating agad doon. Natuwa ako dahil naging maganda ang resulta ng lakad ko. Alam kong matutuwa rin si Selena, kaya nang makarating na ako sa bahay kung saan ko sa iniwanan, mabilis akong lumapit. Nagulat naman ako nang makitang wasak na ang pintuan ng bahay. Kaagad akong pumasok. Nakita ko roon ang mga nabasag na gamit at ang bangkay ng isang aswang na nagsisimula ng maging abo. Tiyak akong tinamaan yun ng benditadong itak na iniwanan ko kay Selena. Nang makita kong wasak din ang pintuan sa likod ng bahay, kaagad akong lumabas doon. Isang bangkay pa ng aswang ang nakita ko. Selena? Selena, nasan ka? Mar! Nandito ako! Tulong! Mga walang hiya kayo. Bitiwan niyo si Selena! Mabuti naman at dumating ka na, Hangal. Masyado na akong naiinip. Hindi nangyaring gusto ko. Kahit naging aswang si Selena ay hindi kanya pinatay. Kung ganon, ay ikaw ang dahilan kaya siya naging aswang. Tama ka. Sa huli nating paglalaban niya, kakuha ko ng tiyempo. Nakalaban ko si Selena. Papatayin ko na sana siya pero naisip ko na mas matamis ang paghihiganti kung siya mismo ang papatay sa'yo. Kaya sa mismong bibig niya, doon ko pinadaan ang kamandag ng aswang. Masyado kasing halata akong sasugat o sa pamamagitan ng pagdagat. Pero nakakadismaya ang nangyari kagabi. Ibig sabihin, nakabantay ka din pala sa amin. Ang 3 kong tauhan ang nagbabantay sa inyo. Natuwa ako nang ibalita nilang nag-aaway-away ng mga manunugis dahil kay Selena. Pero nakaligtas kayo. At ang mga hangal na manunugis, mga tauhan kong nakita at pinatay. Ngayon, malino na sa akin ang lahat. Kaya tapusin na natin to. Nag-iisa ka lang. Paano mo kami lalabanan, ha? Hindi siya nag-iisa. Dahil ang mga manunugis, nagkakaisa kung lumalaban. Malino na sa amin ang lahat. Ikaw ang malansang aswang. Ang dahilan kaya muntik nang masira ang pagsasamahan naming magkakaibigan. Pinauna namin dito si Mar kasi baka matakot sa amin si Selena. Gusto naming si Mar ang magpaliwanag. Hindi namin inaasahan na magkikita-kita pala tayo dito. Hangal ka talaga, Mar. Nahulog ako sa bitag mo. Ngayon, uulitin ko na naman. Ang ilang eksena na to. Mga kasama, patayin silang lahat! Nang sumugod ang mga aswang, sinalubong namin yon ng mga manunugi sa pamumuno ni Julius. Ako naman ay kaagad na sumugod para iligtas si Selena sa 2 aswang na humahawak sa kanya. Naging madugo ang aming paghaharap. Dahil tirik ang sikat ng araw, limitado ang kakayahan ng mga aswang. Madali namin silang napatay. Kahit ang pinuno nila, hindi na rin nakaligtas. Pinatay yun ni Julius. Dahil puro benditado ang aming mga armas, kaagad natunaw ang mga bangkay ng aswang. Ang iba ay naging abo. Matapos yun, kaagad kong nilapitan si Selena. Ligtas ka na. Akala ko hindi mo na ako babalikan. Akala ko'y katapusan ko na.
Hindi ako marunong sumira ng pangako. Hindi pa, tol. Oo naman, tol. Siya nga pala si Lina. Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari. Si Mang Nicanor kasi. Aha! Bakit ako? Nagtawanan na lang kaming lahat. Tapos isinama ko na si Selena pabalik sa aming bahay. May gamot na langis na ipinainom si Lolo Filimon kay Selena. Dahil sa langis, nagsuka si Selena. Inilabas ang lahat ng kamandag ng aswang na nasa katawan niya. Ilang araw din siyang naghina. Nang gumaling siya, naging formal na ang pagiging magkasintahan namin. At 1 taon matapos ang pangyayaring yun, nagpakasal kami ni Selena at namuhay ng masaya. Sir Jupiter at mga giliw naming tagapaginig, yan po ang kabuuan ng aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at God bless sa ating lahat. Magandang araw.